ay kwento ng isang Amerikanong espiya na nagkanulo o nagtraidor sa kanyang bansang Estados Unidos. Ang kanyang buong pangalan ay Aldrich Hazen Ames. Ipinanganak siya noong May 26, 1941 sa River Falls, Wisconsin, USA. Si Ames ay nagkaroon ng isang katamtaman at karaniwang pag-aalaga ng isang pamilya. Ang kanyang ama ay isang diplomatong Amerikano. Lumaki si Ames sa isang pamilya na may malakas na koneksyon sa pamahalaan at diplomasya na maaaring nakaimpluwensya sa kanyang huling karera sa CIA. Ikinasal si Rick Ames sa una niyang asawa na si Nancy Fitzgerald noong 1969 at nakipagdiborsyo sa kanya noong 1983 dahil sa mental cruelty. Hindi nagtagal, ay natagpuan ni Ames ang kanyang sarili na may utang na libo-libong dolyar habang siya ay nakatira sa kanyang pangalawang asawa na si Maria del Rosario Casas Dupoy, na nakilala ni Ames habang siya ay naka-assign sa Mexico City. Nagsimula siyang mag-alala tungkol sa kalagayan ng kanyang pananalapi. Si Ames at ang kanyang asawa na si Maria del Rosario Casas Dupoy ay naninirahan sa Arlington kung saan siya ay nakita at nahuli ng mga otoridad. Pamamagitan ng maingat at pagmamasid na walang tigil ng paghahanap, ang kuponan ng CIA sa kapagpagtulungan ng FBI ay sa wakas ay dinala si Ames sa katarungan pagkatapos ng mga taon ng pagtakas. Si Rick Ames ay isa sa pinakasikat na espiya sa kasaysayan at ang kanyang kaso ay naging isang malaking iskandalo ng Estados Unidos. Ang mga pagkilos ay humantong sa malaking pinsala sa mga operasyon ng American Intelligence. Narito ang ilang mahalagang katotohanan tungkol kay Rick Ames kung paano siya nahuli at pagtatraidor na nagdulot ng malaking pinsala sa CIA. Noong natapos ang kanyang pag-aaral, sumali siya sa CIA noong 1962. Siya ay na-recruit sa Directorate of Operations ng ahensya na pinamamahalaan ang pagkolekta ng intelligence, lalo na sa mga operasyon sa ibang bansa. Nagtrabaho si Ames sa iba't ibang mga posisyon at noong taong 1980, tumaas ang kanyang posisyon na isang opisyal ng Contra-Intelligence ng CIA. Noong kalagitnaan ng dekada 1980, nagsimula si Ames na mag-espiya para sa Unyong Sobyet na kalaunan sa Russia. Ang mga dahilan para sa kanyang pagkanulo ay pinaniniwalaang pinansyal. Inaakala na ang kanyang dumaraming mga suliranin sa pananalapi ay humantong sa kanya na ipagkanulo ang kanyang bansa para sa pera, na may kasunduan na ang mga Sobyet ay magbabayad sa kanya ng malaking halaga ng pera para sa pagbibigay ng mga impormasyon. Noong 1985, maraming mga Amerikanong asset na nakilala, naaresto at nawala, kasama ang mga Sobyet na mga opisyal na nagtatrabaho para sa CIA. Mula 1985 hanggang 1994, na halos isang dekada, si Ames ay nagkanulo ng dose-dose ng operasyon ng CIA at nakompromiso ang mga ari-arian ng intelligence na kanyang inihayag. Ang mga pagkakakilanlan ng mga agent ng CIA na nagtrabaho sa loob ng USSR o Russia na humantong sa pagpatay ng ilang mga espiya ng Estados Unidos. Isang serye ng mga panloob na investigasyon na kasama ang pagsusuri ng intelihensya ng FBI sa wakas ay itinuro kay Ames. Ang kaniyang mga komunikasyon at mga kilos ay sinuri. Ang CIA at FBI ay magkasama ng trabaho upang bumuo ng isang kaso laban sa kanya. Si Ames sa wakas ay inaresto noong February 21, 1994. Siya ay kinasuhan ng pag-espiya at pagsasabwat na gumawa ng pag-espiya o espionage. Ang epekto ng kanyang pagtataksil ay isang sakuna para sa komunidad ng katalinuhan ng US na humantong sa isang malaking pagsusuri ng mga pamamaraan ng seguridad sa CIA. Ang mga asset ng CIA ay nakompromiso na nagdulot ng mga paglalantad ng hindi bababa sa 10 ng mga informant ng CIA sa Union Soviet at sa silangang Europa.
Marami ang mga tagapagbigay alam na ang mga nasabang inarestong informant ay pinahirapan at pinatay bilang resulta ng pagtataksil ni Ames. Hindi lamang nakompromiso ni Ames ang mga asset ng CIA, kundi pati na din ang mga pinasa niyang kritikal na katalinuhan sa Unyong Sobyet tungkol sa mga operasyon at pamamaraan ng CIA na higit na nagpapahina sa pagiging epektibo ng ahensya. Ang kanyang mga pagkilos ay malubhang nakababagsak sa mga operasyon ng intelihensya ng US dahil tumagal ang mga taon upang muling itayo ang network ng mga espiya ng CIA sa Unyong Sobyet pagkatapos ng pagtataksil. Ang pagtagas at pagtaksil ni Ames ay itinuturing na isa sa pinakapaminsala sa kasaysayan ng katalinuhan ng US. Ang mga reforma sa CIA security. Ang pag-espiya ni Ames ay humantong sa makabuluhang pagbabago sa kung paano ang CIA at ang ibang ahensya ng lihim na nangasiwa sa sensitibong impormasyon. Tapos ang kanyang pag-aresto, inilabas ang mga reforma ng CIA security na may mas mahigpit na mga panukala sa counterintelligence. Inmulan ang maingat na pagsubaybay sa mga aktibidad at sa pananalapi ng mga opisyal nito. Nakailangan ng CIA na gumugol ng maraming taon sa muling pagtatayo ng mga operasyon nito sa Unyong Sobyet at pag-aayos ng mga pinsala na dulot ng mga leak ni Ames. Ang kanyang mga pagkilos kasama ang pagtataksil ng iba pang mga espiya ay nag-udyok sa isang muling pagsusuri ng mga protokol ng seguridad ng intelihensya ng Estados Unidos. Si Ames ay nag-plead guilty sa mga paratang ng espiya at pagsasabwatan noong 1994. Inamin niya na halos isang dekada na siyang nag-espiya para sa mga Sobyet. At sa parehong taon, 1994, si Ames ay natulan ng habang buhay sa bilangguan na walang posibilidad na parol. Ang kanyang pangalawang asawa ay nasangkot din sa ilang bahagi ng kanyang mga gawain. Ay isinakdal na una, ngunit kalaunan ay hinatulan ng mas mababang sentensya. Kinakailangan din niyang iwanan ang mga ari-arian ng nakuha niya sa pamagitan ng kanyang mga gawain sa pag-espiya. Mula nang siya ay arestuhin, si Ames ay naglilingkod sa kanyang pagkabilanggo ng buong buhay sa ADX Florence Supermax na bilangguan sa Colorado, na kilala sa pag-aaresto ng mga kriminal na may mataas na profile. Siya ay inulat na pinanatiling nakaisa sa bilangguan upang matiyak ang kanyang kaligtasan dahil sa kalikasan ng kanyang pagtataksil. Sa mga pagmumuni-muni ni Ames na mga panayam, inamin ni Ames na nadama niyang makatuwiran ang kanyang mga pagkilos noong panahong iyon, na nakikita ang kanyang sarili bilang isang biktima ng isang sistema na hindi gaano nagpapahalaga sa kanya. Si Ames ay pinasigla ng pananalapi. Siya ay naakit ng malaking pagbayad mula sa Unyong Sobyet na umabot sa daang-daang libong dolyar sa paglipas ng mga taon. Buwan, itinatayang tumanggap siya ng 4.6 milyong dolyar para sa kanyang mga gawain bilang espiya. Gayunman, inihayag niya ang pagkalungkot sa pinsala na dulot niya sa kanyang bansa at sa mga buhay na nawala bilang resulta ng kanyang pagtaksil. Ang kwento ni Ames ay itinampok sa maraming mga libro, artikulo at dokumentaryo tungkol sa espiya at kontra-espiyon. Ang buhay niya ay patuloy na pinag-aaralan ng mga ahensya ng katalinuhan bilang isang halimbawa kung paano maaaring mangyari ang mga kritikal na paglabag sa seguridad mula sa loob. Sa kasalukuyan, si Ames ay nasa bilangguan pa rin na nagsisilbi ng kanyang sentensya na habang buhay sa isang pasilidad na may mataas na seguridad. Ang kanyang kaso ay madalas na
binabanggit bilang isa sa pinakapaminsalang na mga gawa ng espiya sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ang pag-espiya ni Ames ay patuloy na nagsisilbing isang babala tungkol sa mga panganib ng mga pagkukulang sa panloob ng seguridad at ang mataas na stakes na kasangkot sa trabaho ng intelihensya. Ang kanyang mga pagkilos ay nanatiling isang makabuluhang kabanata sa kasaysayan ng CIA at ng mas malawak na larangan ng katalinuhan at espiya. Sana po ay nagustuhan ninyo ang totoo at makabuluhang kwento ng pagkanulo at pagtatraidor ng isang espiya sa kanyang bansang Estados Unidos. Maraming salamat po at maaari po sanang mag-subscribe at mag-like para po tuloy-tuloy akong makapagbigay sa inyo ng mga totoong kwento ng buhay ng mga agent or espiya.